Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright? Oral argument na sa 2025 ng GAA, no? Petition. Ginawang 3 araw ng Korte Suprema. Unang balita. At ESC, Supreme Court na inaasahan dumalo si Representative Stella Kimbo sa oral argument sa 2025 GAA. At pangatlong balita, Representative Castro muling umapila na naman sa Senado na simulan ang impeachment trial ni VP Sara. Alright, panoorin po natin dito yan sa UNTV. Vic Rodriguez, hindi sapat ang isang araw upang matalakay ang lahat ng constitutional na issue. Ang lahat ng constitutional na issue sa nasabing petisyon. Iginigiit din niya na mahirap unawain ang proseso ng budget law, kaya kinakailangan bigyan pansin ang 4 na isyong inilatag sa kaso. Hello everyone, I'm excited. Alright, dire-diretso lang tayo. Tuloy ang oral argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Hataw Balita ngayon! Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanco sa bicameral report ng 2025 budget. Ayan, no? Inamin na may blanco, no? Working group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang magkaroon ng transparency. Oo, tama yan, para humarap. Kasi may blanco, no? At para maimbestigahan bakit pinirmahan na blanco ni Kimbo, no? Bicam process. Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blank in the bicameral confidential report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Hataw Balita ngayon! Lumabas ang ulat na ilang dahilang POGO workers. Ang ipinadeport... Ayan, no? Marami pa rin POGO, no? POGO sa Pilipinas. At hindi maalis-alis, no? ng Pilipinas ang tumakas sa layover ng kanilang biyahe pabalik ng China. Ay kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat direct flight ang binibili upang maiwasan ito at dapat ang gobyerno ng Pilipinas sa China ang sumagot sa gastos ng deportasyon. Kinwestiyon din niya ang Bureau of Immigration sa kawalan ng sapat na koordinasyon sa Chinese authorities upang matiyak na mahuli agad ang mga may kaso pagdating sa China. Hindi na kailangan ng layover dahil yung mga eroplano natin, no, at yung mga regional airlines, meron namang ganyan na mga eroplano na dapat straight flight. Kaya common sense will dictate na bibili niyo yung ticket, whether it's the Chinese embassy or the Philippines, dapat straight flight yung kunin nila. At sa pagkaalam ko, may mga instances rin na ang Chinese embassy ang nagbayad ng mga ticket dahil nga itong mga ito may kaso na sa China. Ayun, Chinese embassy nagbayad, no? Ibig sabihin may lagay, no? Ayan. Kaya andito pa rin ang mga incheck na yan na pogo. Hinahabol nila at dito natin nahuhuli. Hataw Balita ngayon!
Iminungkahi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na palitan ang pamunuan ng PhilHealth dahil sa hindi pagsunod sa batas kaugnay ng paggamit ng pondo nito. Oo, yung PhilHealth, no? Sinayang nila. Git niya dapat maibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pisong inilipat sa National Treasury upang mapalawig ang serbisyo at makapagdagdag ng empleyado. Tinalakay ang mga isyong ito sa ikatlong... Oo, dapat ibalik yan sa PhilHealth ng 60 bilyon na kinuha. Argument sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong pigilan ang paglilipat ng pondo. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Oo, dapat palitan talaga ang PhilHealth. Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na hindi maaring pilitin ng Senado na mag-convene habang naka-recess ang Kongreso. Samantala, binigyan diin ni Senator Cynthia Villar na hindi maaring diktahan ng Senate President ang mga senador sa proseso ng impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga, siya ang presidente, siya yung naging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that to the senator? Can the Senate President tell that to the senator? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Hataw Balita ngayon! Siniguro ng Commission on Elections na hindi magkaiba ang larawan na ilalabas ng Automated Counting Machine o ACM sa balota. Ito ang pagtitiyak ng COMELEC kung saan binigyang diin ang pagkakaroon ng transparency sa darating na May 2025 midterm election. Sa isang forum kahapon na ginawa ng Center for People... Ayan o, COMELEC tiniyak na magkaiba ang ipinakitang larawan ng ACM na isinulat sa balota, no? Baka mayroon na namang magkaiba yan. Alright. Ng Automated Counting Machine o ACM upang maiwasan ang duda mula sa publiko. Wala tayong mechanism so far on cases that magkaiba yung nangyari. Ang binoto sa isip niya ay si ganitong candidate, yung lumabas sa BBPAT ay iba, yung image iba. Very important, no, na ma-feel ng voter that nakita niya na yung boto niya, yung balota niya captured properly, accurately, and the resibo also shows the same. Pero pagtitiyak ng COMELEC na malabo itong mangyari. Pero ganun po kami ka-sure 100%. Hindi po mag-iiba yung picture ng balota na nakita ng botante at yung mismong resibo na nakuha po niya. Almost sure po yan kasi pinicturean lang naman yung balota na inihulog po niya. So impossible po na mag-iba. Hataw Balita ngayon! Sisimula ngayong taon, ang project for promoting human security through the community economic development and livelihood initiatives in Bangsamoro region and the Philippines Project Sadar. Ito ay isang programang naglalayong palakasin ang kabuhayan at seguridad sa Bangsamoro region sa pangunguna ng United Nations Development Program o UNDP at bansang Japan. Ayon kay Japanese Ambassador Indo Kazuya, susuportahan ito ang pagunlad ng lokal na komunidad at kabuhayan ng mga residente. Sinabi naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. na direktang makikinabang dito ang mga dating kambatan at kanilang pamilya. Gamit ang $3 million fund mula sa Japan, inaasahang tatagal ang proyekto ng 36 na buwan at target matapos sa Marso ng 2028. And we think this project particularly involves the local communities to chart their
pathways for the development, and we will also be supporting their own ways of livelihoods in the region, which should be also very much important for their own development plans. Ang maganda dito, yung CEDAR is community-driven, meaning ibig sabihin talagang direct impact sa intervention doon sa mga conflict-affected areas at saka yung mga combatants natin, families and their communities. Hataw Balita ngayon! Pansamantalang sinuspinde ang 11 FA-50 aircraft ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang isa sa mga fighter jet noong Martes ng madaling araw sa... Marami na bumabagsak, no? Mga fighter jet, no? Lalo na sa mga military, no? Sa Air Force. Bukidnon na ikinasawi ng 2 piloto. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, pabibilisin ang investigasyon upang maibalik agad ang mga eroplano sa operasyon, lalo na't ginagamit ang mga ito sa West Philippine Sea Patrol at delikado missions. Kinumpirma ng AFP na nagbibigay ng air support ang bumagsak na eroplano sa operasyon laban sa CPP-NPA sa Cabanglasan, Bukidnon. Natagpuan kahapon ng wreckage ng aircraft sa Mount Kalatungan Complex. Hindi kaya tinira yan, no, ng mga NPA, kaya bumagsak. Kasama ang bangkay ng 2 piloto. What we do here naman is we ensure expedited investigation. No? The sooner we can get the fleet out of the grounded status, the better, because the sooner they can get back to their mandate of ensuring our, lalo na napaka-critical nung external defense issues natin, and we really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantay territorial waters and exclusive economic zone areas. Hataw Balita ngayon! Suspendido ang pasok sa paaralan na ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na nararanasang mataas na temperatura. Ayan, suspendido, no, yung mga ibang pasok sa eskwela. At maraming naimatay, no? Suspendido pa rin ay face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Ayan, Himay, Malan, Negros Occidental. At Cabuyao, Laguna, Cabuyao, ito ay Calamba, Los Baños, Pasay, Cavite, Claveria, Cagayan, San Luis, Batangas. Ayan, mga walang pasok. Wala rin pasok sa Cavite City, Claveria sa Cagayan, San Luis, Batangas, Hima, Maylan City sa Negros Occidental, kasama ang Cabuyao, Laguna, Calamba City at Los Baños sa Laguna. Lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan ay walang pasok sa Apari at Sanchez Mira sa Cagayan. Panghapon na klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan naman ang sinuspendi sa Candaba, Pampanga. Samantala, preschool to senior high school ang walang face-to-face classes bukas sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Gonzaga, Cagayan, Norsagaray sa Bulacan, gayon din ang mga public schools sa San Jose del Monte, Bulacan. Hataw Balita ngayon! Nagpatupad muli ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 30 minutong heat stroke break para sa mga traffic law enforcers at street sweepers upang maiwasan ang sakit na dulot ng matinding init sa... Oo, nakabilad sa araw yan mga MMDA, no? At baka ma-heat stroke. Ay kaya nagbigay ang pamahalaan ng heat stroke break sa mga opisyal. Payagan silang uminom ng tubig, magpahinga sa lilim at mag-break sa nakatakdang oras mula March 3 hanggang May 31. Kapag umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index, maaaring magdagdag ng 15 minutong pahinga. Samantala, nagpaalala rin ang PNP sa kanilang mga pulis na manatiling hydrated at umiwas sa sobrang pagkakabilad sa araw. Israel ang full demilitarization ng Gaza bilang bagong kondisyon
para sa ikalawang yugto ng Gaza ceasefire. Ito ang umahatong na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar noong Martes na hiniling ng Israel ang full demilitarization ng Gaza Strip at ang pag-alis ng Hamas upang magpatuloy sa ikalawang yugto ng Gaza ceasefire deal. Bahagi ang naturang plano ng bagong kondisyon ng Israel na hindi nakasaad sa orihinal na kasunduan. Bagaman walang kasunduan ang Israel at Hamas sa ikalawang yugto, gayon may hiniling nito ang kabuuang demilitarisasyon ng Gaza, Hamas at Islamic Jihad at tuluyang mapakawalan ang mga bihag nito. At kung sakaling pumayag ang Hamas sa kondisyon na ito ng Israel, ay agad nitong isasagawa ang ikalawang yugto ng kasunduan. Sa kabilang dako, iginiit naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na dapat panindigan at maisakatuparan ang mga pangako at kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng mga analyst na tataas ang presyo ng gasolina at mapipinsala ang mga magsasaka sa Estados Unidos dahil sa mga bagong taripa na ipinatupad ni President Donald Trump sa Canada, Mexico at China. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Posible magkaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina at makapagdulot ng pinsala sa mga magsasaka sa Estados Unidos ang mga bagong taripa ni President Donald Trump. Ayon sa mga analysts, ang 25% na taripa sa mga imports mula Mexico, 10% na taripa sa energy mula Canada at 20% na dagdag sa taripa ng mga produktong mula sa China ay magpapataas sa presyo ng gasolina. Mas matindi ito sa mga rehiyon sa Northeast na umaasa sa imported na gasolina mula Canada. Sinabi ng analyst na si Patrick Dihaan na maaaring umabot ng 20 hanggang 40 sentimo ang itataas ng presyo ng gasolina kada galon sa New England. Bukod sa gasolina, nagbabala rin ng mga farm groups na mapipinsalang $191 billion o halos 11 trillion pesos na agricultural export sector ng Amerika dahil sa mga taripa. Umaasa ang maraming magsasaka sa pag-export ng kanilang mga produkto gaya ng soybeans, corn at wheat sa China, Canada at Mexico. Ngunit kung magpapataw ang mga bansang ito ng retaliatory tariffs, bababa ang kita ng mga magsasaka. Tinatayang nasa $27 billion o 1.5 trillion pesos ang nawala sa US agricultural exports dahil sa retaliatory tariffs noong unang termino ni Trump. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng isang Canadian province leader na magpapataw sila ng 25% na surcharge para sa energy exports ng Amerika dahil sa mga taripa sa Canadian goods. North American trade war nagsimula na. Ito ang umahataw na balita ni Chris Pugaban. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Ontario Premier Doug Ford, leader ng Progressive Conservative Party, na magpapatong ng 25% na surcharge sa export na enerhiya, partikular na sa 3 estado ng Estados Unidos, kabilang ang New York, Michigan at Minnesota, sa hihigpitan sa mga pag-export ng kuryente kung magpapatuloy ang mataas na taripa sa Canadian goods. Kalinsaban nito ay tatanggalin din ang American alcohol product mula sa distribution at kakansilahin ang kontrata ng Ontario sa satellite internet service ni Elon Musk na Starlink. Pinasimulan na ni United States President Donald Trump ang 25% na taripa sa karamihan ng import sa mga trade partner nito sa Mexico at Canada. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na tutugon ito sa 25% ng mga taripa sa $20.7 bilyong na halaga ng mga pag-import ng US. Ito ay tataas pa hanggang $86.2 bilyong kung magpapatuloy ito sa loob ng 3 linggo. Samantala, tinawag naman ni Prime Minister Trudeau na very dumb things to do. Ito ay isang hindi makatarungang pag-atake, isang banta sa Canadian sovereignty. Iginiit nito na pasimula na ng nasabing issue ng trade war.
Tres Fugaman, humahataw sa balita. Yan, no, yung taripa, no, trade war. Balita. Mahirap